Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na hanggang sa katapusan ng 19th century, ang traffic sa mga malalaking syudad ay magulo pa rin at halos hindi makontrol. Ang mga carriages, mga wagons at ang mga kalesa o kabayo ay tumatakbo ng parot parito kung saan ay napakadelikado at marami ang nadidisgrasya. Noong 1860s, ang NYPD ay binuo ang tinatawag na Broadway Squad na ang pangunahing gawain ay bantayan ang kalsada at ang mga pedestrians. At nung dumating naman ng 1890s ay lalong tumindi ang traffic sa New York. Ito'y dahil sa pagdagsa ng mga bisikleta. At dito ay naisip nitong si Theodore Roosevelt na sa mga panahon ngayon na isa pa lamang police commissioner na bumuo ng isang police bicycle squad na tatawaging Scorcher Squad. Ito naman ay para bantayan at hulihin ang mga mabibilis na nasakyan na lumalagpas sa 8 miles per hour na speed limit. At lalo na nang dumating ang panahon na maimbento ang sasakyan, dito ay lalong naging malaki ang challenge, lalo na sa mga paninita sa napakaraming mga gumagamit ng mga sasakyan. Dahil ang mga ito ay kanya-kanya, dahil wala kang sinusunod na batas. Sa panahon din ngayon ay napakarami ring mga nasisiraan ng mga sasakyan dahil hindi pa naman ganun kamoderno ang mga ginagamit na pyesa. At lalo itong nagkokos ng matinding traffic. Bukod pa rito ay marami ring mga nag-aaway ng dahil sa road rage. Kung sa panahon nga natin na maayos na ang batas ay ang dami pa ring mga nag-aaway. E di lalo na kaya nung panahon nila na talaga namang kanya-kanya sigurong singit at paunahan. Kaya naman talagang kailangan ng traffic rules nung panahon iyon. Dahil kahit mismo ang mga pulis na nag-aayos ng trapiko ay nalalagay na rin sa panganib ang buhay. Bukod sa pwede silang masagasaan, ay lagi rin silang nakabilad sa init ng araw at syempre sa ulan dahil nga hindi sila pwedeng umalis ng kalsada. Kaya naman naisip ng ilang mga syudad na gamitin ang train system signal para sa trapiko. Pero hindi umubra iyon. Ang London naman ay gumamit naman ng gas-powered lamp. Kaya nga lang ay lagi naman itong pumuputok. Hanggang noong 1912, itong si Lester Wire, isang detective na mula sa Salt Lake Police Force, kung saan sa pagmamasid niya sa ilaw sa kabahayan, ay naisip niyang gumawa ng traffic light. Gumawa siya ng ilaw at inilagay niya ito sa isang wooden box, kung saan ay meron din itong kulay na berde at meron din kulay na pula. At ikinabit niya ito sa isang mahabang tubo, nang sa ganon ito ay mataas at makita ng mga tao. Hanggang sa gayahin na rin ito ng iba pang mga syudad. At ito ay in-improve na lang sa paglipas ng panahon. At dahil sa nalikhang ito ni Wire, ay naging maayos ang daloy ng trapiko at maraming buhay ang nailigtas. Alam mo ba na isang version ng Bible ang tumatak sa kasaysayan dahil sa maling pagkakatranslate nito? Alam naman natin ang Biblia, ang isa sa mga naunang na mass-produce na libro sa pamamagitan ng printing. Pero nung panahon ding iyon ay hindi pa naman ganun ito ka-accurate at nagkakaroon pa rin ng pagkakamali ang ganitong proseso. Bagaman hindi naman theological confusion ng ihahatid sa mga tao ay nagdadala naman ito ng katatawanan sa iba. Gaya ng nangyari noong 1631 nang itong si King Charles I ay inutos ang pagpapareprint ng King James Bible. Ito ay sa English printer na si Robert Barker. Pero matapos ma-reprint at ma-deliver ang mga nasabing Biblia, doon na lamang nila natuklasan ang kakatuwang pagkakamali dito. Ito yung sa 10 Commandments at ito ay sa ika-7 utos. Dahil imbis na thou shall not commit adultery, ay naging thou shall commit adultery ang nailagay dito. At doon na nga sumilang ang versyong ito ng Biblia na tinawag na The Wicked Bible. Dahil dito ay nainis itong si King Charles at agad niyang ipinag-utos na kolektahin o i-recall ang lahat ng mga Bibliang ito. Ito ay para sirain. Bukod dito ay inalisan din ng lisensya itong si Barker para mag-print ng Biblia at pinagmulta pa ng 300 pounds na halos katumbas daw ng buong buhay mong kikitain bilang isang pangkaraniwang tao sa panahon ngayon. At sa ngayon, sinasabing nasa 10 kopya na lamang ang Wicked Bible na nag-i-exist. Alam mo ba na noong umaga ng February 15, 2013 ay ginulat ang karamihan sa pagbagsak
ng Chelyabinsk meteor. Ito ay sa bansang Russia, kung saan ay kitang-kita pa ito sa kalangitan at nakuhanan pa ng mga videos dahil sa tindi ng liwanag nito na halos 30 ulit ng liwanag na mula sa araw o sa sinag ng araw. Ang 65-foot wide na batong ito ay halos kasing laki raw ng isang 5-bedroom na bahay at may bigat na 14,000 tons na mas mabigat pa raw sa Eiffel Tower. Pero syempre pagpasok nito sa mundo ay unti-unti naman itong liliit. Ito ay nag-travel ng 40,000 miles per hour nang pumasok ito sa atmosphere. Lumikha ito ng isang malakas na pagsabog dahil sa kinetic energy. Halos 1,500 na katao ang nasaktan nang dahil sa pagbagsak ng nasabing meteor. Ito ay dahil sa pagtalsik ng mga salamin mula sa bintana at mga opisina nang dahil niya sa shockwave. At ang ilan naman ay nagka-sunburn. Nangyari ang trahedyang ito sa kabila ng napakaraming mga astronomers ang nagbabantay sa kalangitan sa posibleng ang pagpasok sa mundo ng mga napakadelikadong mga asteroids at mga meteors. Walang nakakaalam na papasok ito dito sa ating mundo. Kaya naman marami ang nag-aalala na baka raw maulit. Alam mo ba na noong 1967, ang United Nations ay binuo, ang isang International Outer Space Treaty, kung saan ay nakasaad dito na ipinagbabawal sa lahat ng bansa ang angkinin ng buwan o alinmang bahagi ng kalawakan bilang teritoryo. Kaya nga lang sa kasunduang ito ay hindi nasama ang mga private individuals at ang mga korporasyon. Kaya naman noong 1980s, itong si Dennis Hope na mula sa Nevada ay sumulat sa United Nations, United States at sa Soviet Union, kung saan ay pinapaalam niya na kine-claim na niya ang pag-aari sa lahat ng planetary at lunar surfaces sa solar system bukod sa planetang Earth lamang. At hindi na niya pinakinggan pa ang sasabihin sa kanya ng kanyang mga sinulatan. Kaya naman sa loob ng 40 taon ay wala nang ginawa itong si Dennis Hope kung hindi ang magbenta ng mga lupa mula sa buwan, sa Mars at sa iba pang heavenly bodies. At ito'y sa murang halaga lang naman, $20 kada ektarya. At ginagawa niya ang bagay na ito na hindi lamang isang katuwaan, dahil seryoso talaga siya bilang isang real estate agent habang nakikipagtransaksyon. Kung sana'y may mga dokumento pa siyang ipinipresenta o pinapakita, dahilan para maraming matawa sa kanya o ano ba ang pinagagawa niya. Pero sa kabila nito ay alam nyo ba na merong bumibili sa kanya? Pero may mga nagsasabi na sinasakyan lang daw ang trip niya. Pero para sa akin na hindi siguro, dahil $20 yun, malaking halaga yun. Baka gusto rin magkaroon ng property na mga bumibili sa kanya sa outer space, di ba? Dahil dito ay binigyang pansin na siya ng United Nations. Nagpatuloy ang negosyo nitong si Hope hanggang sa marami nang gumaya sa kanya. Marami na rin nagbenta ng mga property outer space. Biruin mo, kikita ka ng walang puhunan kung hindi ballpen at papel lamang at ang pambubola. Sinasabing kumita itong si Hope ng halos $10 million. Ito'y mula nang simulan niya ang kanyang negosyo at nag-a-average siya ng $270,000 kada taon. Talaga namang kumikita ang kabuhayan. Pinagkakitaan niya ang mga lugar at mga planeta na kailanman ay hindi niya nahawakan o hindi niya napuntahan. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye.